Isang magandang hapon po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin na naman tayong amplifier. Ang brand nito ay Santic. Hindi Saltic ha, Santic. Ang problema daw nito, sabi na may-ari, ay may umusok daw sa ilalim ng amplifier mga bro. Lumabas daw dun sa takip. Kaya lang pinatingnan na raw niya to, pinacheck na raw niya to sa ibang shop. Hindi natin alam kung bakit hindi pinatuloy. Hindi natin alam kung anong kadahilanan. Kaya pinacheck sa atin ito bago siya umalis kasi papasok sa trabaho. At nakita nga natin mga bro, napakaraming sunog pala dito sa kanyang pinaka-main amp. Yan, focus lang natin. May mga natusta ng mga parts dyan mga bro. Parang inihaw na tilapia o bangos. Ang daming sunog. Yan yung iba dyan nakahang na mga bro. Hinang na ng maring chinik nga. Hindi lang natin alam kung bakit hindi niya pinatuloy dun sa unang tumingin ng technician. Yan may nakahang na ng mga parts dito. Mga resistor na sunog. Mayroon pa dito mga bro, nakahang na rin. So pati yung mga resistor dito na 0.25 at tinanggal na rin yung isa dito. Halos na ganda sunog talaga. Ang daming nasunog mga bro. So sa ganyang sistema, sitwasyon, sigurado output natin dyan may mga sibak yan. May mga shortage dyan ng mga transistor. Ang gagawin natin, kaya kinontrata ko na lang siya at pumayag naman siya. Nagkasundo na kami sa halaga na dapat pagkasunduan kasi medyo marami-raming sira din yan. Kaya pinagawa sa atin mga bro. Ano lang to mga bro, maliit lang to na amplifier, pang bahay-bahay lang. Pero bago natin yan baklasin mga bro, bago natin yan i-troubleshoot, shout out ko lang itong ating mga mahal na kapatid na laging sumusuporta sa ating munting channel. Shout out sa inyo dyan mga bro. Bradnil TV, Jima Chan, Barcia Brothers, Jobs Official Vlog, Kini TV, Gato Vlog, Leotic, Yumagi Channel, Temp Vlog, Boy Binjo Vlog, Sereno Bijuki Vlogs, Nobelinda Bintora Vlog, Hinero Auto Vlog, Stanley Carig TV, Kasudlo TV, GFC TV, Sazay 21, Raydin Moreno, Parmir Boy TV, Kuya Badge Vlog, Orang TV Vlogs, Secret Hunter Channel, Kuya Lino TV Vlog, Maying Tik PH at saka si Alde Rabino TV Tik mga bro. Pakisuportahan po natin ang kanilang mga channel mga bro. At ito, babaklasin na natin itong ating gagawin na Santic na mini amplifier na ito. Baklasin natin yung pinaka-main amp na to kasi sobrang daming sunog. Pero chinik ko na yung kanyang transformer mga bro kasi yan ang pinaka-importante. Buhay naman. Kasi pag sira niyan, medyo mapalaki lalo siya ng budget. Buti naman yung transformer niya ay buo. So dito tayo focus sa kanyang pinaka-main amplifier. So update na lang mga bro. Baklasin na natin lahat yung mga nasira dyan. Tapos pakita ko na lang sa inyo mga bro bago natin palitan. Medyo mahaba-habang laban yan mga bro. Medyo marami-raming sunog. Maganda rin to kasi may sarili na siyang equalizer pala. Ayan. Tapos may Bluetooth na rin to, alam ko yun, may Bluetooth na nga rin to. So sige, update na lang mamaya mga bro. Medyo baklasin lang natin para magkaalaman. So tuloy natin mga bro. Ito na nga, nabaklas na natin yung pinaka-main amp nito. Halos binaklas nga rin para sa ilalim mga bro. Binaklas-blaklas na nga talaga yung mga parts dyan. Pero hinang lang naman, double check na lang natin din uli kung alin yung mga may sira dyan. Baga hindi ko lang alam anong dahilan bakit niya hindi pinatuloy dun sa unang gumawa. Bakit kinuha niya pa ito at pinatingin sa atin. So ganun na lang muna mga bro, baklasin natin itong pinaka lahat ng power output transistor para matesting natin kung ilan ang naging shorted nito. Tsaka
ipunin na lang natin yung lahat ng mga sira para maipakita rin natin sa may-ari. Medyo marami-rami nga talaga ito. Maliit lang pero marami-raming sira kasi double check na lang natin yung mga hinang din ng mga transistor dito. So update na lang mamaya mga bro. Pinakita ko lang sa inyo dahil medyo marami nga nakahang na nga itong mga parts dito. Yan halos nakahang na yung mga posibleng sira. Kaya double check na lang natin para sigurado. So update na lang ulit mamaya mga bro. May mga dumaan na mga kandidato mga bro. Masipag ang mga kandidato ngayon mag-iikot-ikot. So tuloy natin mga bro, nabaklas na natin yung mga natusta na mga parts. Pero yung dalawang 0.25 na ito mga bro na 3 watts, sunog siya pero buo pa naman. Kaya hindi na natin binaklas siya. Dahil okay pa naman siya. Pero yung iba, yung 4 na power output transistor natin, puro sibak, puro shorted mga bro. Tapos yung drive na 4 din na transistor, sibak din siya, shorted din. Tapos yung mga tostado na mga resistor na maliliit, binaklas na natin dahil sira na talaga. So yan ang sa ngayon, yun ang papalitan natin mga bro. Medyo yung napakarami na tosta. Yung iba dyan, chinik ko na yung mga transistor. Iba dyan, buo naman. So yun, sa ngayon, yun pa lang yung nakita natin ng mga sira na mga parts. Yung output talaga wala nakatakas ni isa. Ubos talaga siya. Kaya pag nabuo to, kailangan mo nating i-check yung kanyang speaker na to. Baka may tama rin yung kanyang speaker. Kasi pag once na may sunog yung speaker, baka sisirain ulit ito. Kaya maganda pag nabuo to, check muna natin yung speaker, padala natin sa may-ari para sigurado lang. So sa ngayon, hahanapan mo natin ng pampalit yan mga bro. Pinakahuli na natin yung power output transistor. Bunahin lang natin yung pinakamaliit, yung mga maliliit na mga parts dyan, yung mga transistor, resistor, para mabayasan natin. Nakabitan na natin lahat yan at maganda ng bias, saka natin palitan ng ikabit yung kanyang power output transistor mga bro. Medyo marami-rami nga talaga. Ang ano lang dyan, yung challenge natin dyan, dahil yung mga resistor na sunog ay hindi na natin makita yung color coding. Pati dito sa sa PCB niya medyo nasunog talaga. Pati yung pinaka-number ng pinaka-value niya na nakasulat. Pero tingnan na natin kung nung gawa natin ang paraan dyan para makuha natin yung exact value. Hindi kasi pwedeng tsamba-tsambahan mo lang yan dahil magkaluko-luko yan. Kailangan kung anong value original lang kakabit yan, kailangan ganun din yung papalit natin kasi masilan yung mga resistor na portion na yan mga bro. So update ko na lang kayo ulit mga bro at hanapan ko lang ng mga kaparehas na resistor yan para malaman natin kung mapatino na natin yung kanyang bias. Maliit lang yan pero medyo mabusiso rin. Kailangan din ng sipag at tiyaga dito mga bro. Ganun talaga ang trabaho natin, kaya kailangan nating habaan yung ating sipag. So ituloy natin itong ating ginagawa na Suntech na mini amplifier mga bro. So napalitan na natin lahat yung mga transistor at saka mga resistor dyan ng mga sunog mga bro. Bali yun ang lahat ang pinalitan natin. So ang kulang dito mga bro ay yung power output transistor na lang. So try natin itong ikabit sa transformer nya. Titingnan natin yung bias kung magno-normal na, para kung sakaling mag-normalize na yung kanyang bias voltage, saka natin hanapan ng ipapalit natin na power output transistor. So lahat yan ay ikabit na natin mga bro. Yung 4 na transistor, yung dalawang 2-in 5551, yan yung mga mahahaba dyan, yung mga mahahaba, hindi ko na pinuputulan yan mga bro. Tapos dalawa rin na 2A na 5401.
Tapos yung maraming resistor na mga maliliit dyan mga bro, pinalitan na natin lahat. So try na lang natin ikabit sa transformer nya, kung titingnan natin yung bias voltage nya kung normal na. Tingnan natin kung mahabol natin mapatunog to ngayong araw na to. Medyo hapon na rin eh. So ikabit ko lang mga bro. So ituloy natin itong ating ginagawa na suntik mga bro. Hindi natin natapos kahapon kasi medyo inabot tayo ng gabi dahil may mga sumingit. Mayroon tayong siningit na mga gawang TV mga bro. So yan, nakabit na natin yung mga transistor dyan lahat mga bro. Kinabit na natin sa transformer. Titingnan natin kung okay na ba yung bias nito. So napalitan na natin lahat yung nakita natin mga shorted dyan. Pero yung output mga bro, yung power output transistor, hindi pa natin kinabit ha. Titingnan muna natin yung bias kung normal na. Napalitan man natin yung dalawang 0.25 dyan na 3 watts na parang sunog. Pero buhay pa naman yan mga bro, hindi ko na pinalitan, yung dalawa lang. So plug in na lang natin, titingnan natin kung mapanormal natin yung bias nito. Para malaman natin kung pwede na natin lagyan ng power output transistor. So i-plug in natin. Ayan, na-plug in na, power on tayo. Ayan. Yun, may ilaw na equalizer. Kaya lang walang ilaw yung display dito. May problema rin dito. Dapat may ilaw na yan dito mga bro para mag-function yung Bluetooth. Nako, yun pala ang problema din pala nito. Nadamay din pala yung display nito. So try natin i-check kung may supply ba yung yung board dito mga bro. Kung mayroong, alam ko 5 volts ang supply nito eh. Try natin test natin kung mayroon tayong 5 volts na pumapasok sa ating dito sa function ng Bluetooth at saka USB at saka FM. So dapat mayroon tayong 5 volts. Check lang natin mga bro kung bakit walang display. Yan pa naman ang mga halaga sa ngayon. Yung mga tao ngayon kailangan nila yung Bluetooth function. So check natin, may 5 volts ground, 5 volts nakasulat mga bro. Tingnan natin kung may supply. Ay mayroon 4.9. So 5 volts po yung ating 5 volts. Ang problema, bakit walang display? Dalawa lang yan. Kung hindi yung BFD natin, yung pinaka-IC control nito, malamang may tama. Napalitan na natin sana yung mga doon eh. So try natin i-troubleshoot. Try ko muna i-troubleshoot mga bro. Titingnan natin, babaklasin natin yung pinaka nito, pinaka-board nitong Bluetooth tsaka yung USB. Ang function kasi nito Bluetooth, USB at saka yung FM. Kaya pag once nasira yan at hindi natin ma-repair, hindi magpa-function yung Bluetooth, FM at saka yung USB. Yun pa naman ang importante sa mga ganitong mga bro. Baklasin ko muna mga bro, alamin natin kung kaya natin i-repair. Pag wala, malamang bibilhan natin. Tatanong muna natin sa customer natin, inform muna natin. Pero titingnan natin, subukan ko muna ng troubleshoot kung kaya namang i-repair. Update na lang uli mamaya mga bro. Problema pa pala itong ating aso. Na-check ko na ito mga bro. Isa-isa ko na ito mga dito sa board ng ating Bluetooth na function. Wala man tayong ibang nakitang mga bro. Pati mga kapasitor dito, inisa-isa natin. Wala man tayong makitang shorted. Yung fuse dito mga bro sa ilalim, hindi naman nag-open. May supply naman. May fuse kasi dyan sa ilalim, yung papunta rito. Yan yung fusible resistor niyan sa ilalim mga bro, buhay naman. So ang pinakasira talaga nito, ito yung IC na to mga bro. Itong pinaka system nya. Yan ang may problema. So inform na lang natin sa may-ari para, kasi
Kasi kung gusto niya balik talaga sa ano, kailan bilhan muna natin to ng ano. So ipapaalam muna natin sa may-ari mga bro, inform lang natin na sira yung kanyang ano. Kasi malamang baka yan ang madalas niyang gamitin, yung Bluetooth na yan, kaya USB. So tawagan muna natin yung may-ari mga bro, at ipapaalam lang muna natin bago tayo gumawa ng ibabang hakbang para hindi tayo masisisi ng may-ari. Kasi baka umatras na siya. So tawagan muna natin mga bro, inform lang natin. Kasi wala, inisa-isa ko na wala akong makita nag-open or nag-short man na ano dito. Kadalasan naman naging sira nito ito mga bro, pinaka-IC niya. Kumbaga ito ang pinaka-utak sa lahat. So tawagan muna natin mga bro, alamin natin kung anong desisyon ng may-ari. Update na lang ulit mamaya mga bro. So tuloy natin mga bro. Yun nga talaga, yun ang desisyon ng may-ari. Kailangan niya yung Bluetooth. So kailangan daw bilhan na lang natin daw yung pinaka-board nito para maibalik yung function lahat. Kasi yun daw importante sa kanya yung Bluetooth, kasi hindi na raw siya gumagamit ng DVD. Kaya i-order muna natin o kaya hanapan natin sa Raon to mga bro, kung may mabili tayong ganito. Kasi useless din kung lalagyan natin ng power output doon tapos hindi naman niya ituloy. So hanapan muna natin to bago natin kabitan ng mga power output yan para makondisyon yung kanyang main amp. Unahin muna natin paghanap to mga bro yung pinaka-board nito. So gagawa na lang tayo ng part 2 nito mga bro nung ano, pag nakabili na tayo ng ganitong board para ituloy na lang natin mga bro. Yun ang gusto ng may-ari, importante raw sa kanya yung Bluetooth. So gagawa na lang tayo ng part 2 nito mga bro pag nakabili na tayo ng board nito, tapos makondisyon natin yung pinaka main amp. So sa ngayon hanggang dito na lang muna yung video natin. Hanapan muna natin sa Raon o kaya i-order natin sa Shopee. Titingnan natin kung may makuha. So maraming salamat mga bro sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating mga video. Magandang umaga po sa ating lahat.